Dante, ano ang sitwasyon ngayon dyan? Magandang umaga, amigo. Sa ngayon ay patuloy na nag-iikot nga itong si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia dito sa Silang Central School dito sa Silang, Cavite. Ito yung pinakamalaking voting center daw dito sa Cavite kung saan mayroong mahigit o nasa 14 na mga clustered precinct. At ang maximum niyan kasi, amigo, ay nasa 800 bawat presinto yung mga botante. So nakita natin kanina, si Chairman Garcia ay ongoing na kasi ngayon yung botohan ng ating mga kababayan dito sa early voting hour. Nakita natin kauna-unahang bumoto kanina ay isang senior citizen na babae. At sinaksihan mismo ni Chairman Garcia yung pagboto ng ating mga kababayan dito. Mayroon din iba kanina na hindi nila makita yung kanilang presinto, so kailangan nilang sa tulong ng mga electoral board na nagbabantay ay kunan sila ng ID para ma-verify kung talagang totoo silang botante dito sa presinto na ito. So sa ngayon ay smooth naman yung botohan. Mayroong itinilagang PPP, ito yung Priority Polling Place. Doon sa ating mga kababayan, lalo na kung hirap ng maglakad yung mga PWD, medyo ano na talaga, matanda na, kaya mayroon silang, may mga lugar kasi pagka nasa third floor yung polling place, so dito sila sa PPP, ground floor lang ito. So mula dito, amigo, ang ibang itinerary ni Chairman Garcia ay pupunta siya dito, malapit lang din, mga 20 minutes ang biyahe, diyan sa Indang, Cavite. Inaasahan na siya ay boboto. Pagkatapos dito ay pupunta naman siya diyan sa may Muntinlupa City. Sasaksihan naman niya yung pagboto naman ng ating mga kababayan na person deprived of liberty. At pupunta siya mamaya sa ilan pang mga mall para naman sa mall voting. At bandang hapon, mga 2:00, ay magtutungo naman siya diyan sa Manila Hotel para naman sa pag-convene ng National Board of Canvasser. So ito yung miyembro ng Commission on Bank, yung 6 na mga commissioner at si Chairman Garcia. Ito kasi ang magka-canvas at magpo-proclaim sa mga mananalong senador at gayon din ng party list. So nabanggit ni Chairman Garcia sa early voting dahil qualified yung mga kababayan na nasa vulnerable sector. Nasa 12 milyon na mga senior citizen ang pwedeng bumoto rito at 530,000 naman yung mga person deprived of yung mga person with disability o mga PWD nating mga kababayang mga botante. At isa sa nabanggit kanina ni Chairman Garcia, inaasahan nilang maayos naman ang botohan, mga bago kasi ang mga makina na ginagamit sa ngayon dito sa ating kinaroroonan sa ngayon. So far, walang naging problema doon sa pag-open ng botohan. At mamayang gabi ay inaasahan, sabi pa ni Chairman Garcia, ay dahil mabilis ang transmission, mayroon ng mapuproclaim na ating mga kababayang kandidato na mananalo diyan sa mga local positions. Medyo mahuli lang, kaunti, amigo, ang proclamation dito sa mga mananalo nating senador dahil nationwide ang scope niyan, kasama pa ang overseas voting at ganyan din yung mga party list. So sa ngayon, yan muna ang ating update mula dito sa Silang Central School. Balik sa iyo, amigo. Dante, yung bang mga darating na senior citizen at mga PWD, 7 a.m. onwards ay magiging priority pa rin ba sila? At wala na ba tayong makikitang mga senior citizen o PWD na iaakyat sa ikalawa o ikatlong palapag ng presinto na mga na-experience natin ng mga nakaraang halalan, Dante? Tama yan, amigo. Ang sinabi ni Chairman Garcia, kasi nga yung 5 a.m. to 7 a.m. intended talaga yun sa ating mga kababayan na may kapansanan, may tandaan, buntis, itong early voting hours. Pero kung gusto naman nilang bumoto doon sa tinatawag nating mga regular voting hours, 7 a.m. hanggang mamayang 7 ng gabi, pwede naman. Pero ang kagandahan lang dito, mayroong tinatawag na priority polling place sa PPP. So dito ngayon sa kinaroroonan natin, mayroong 2 PPP dito, priority polling place, kung saan yung ating mga kababayan
separate sila doon sa mga regular voters. So hindi po dapat mag-alala yung ating mga kababayan na mga buntis, senior citizen at mga may kapansanan dahil hindi po kayo makipagsiksikan doon sa mga ibang mga botante. Mayroon kayong lugar talaga para sa inyo na espesyal para hindi na kayo aakyat doon sa third floor. So lahat ng priority polling place sa Amigo, ito ay nasa ground floor lamang para hindi na mahirapan yung ating mga kababayang bumoto na nasa mga vulnerable sector. Amigo. Alright, maraming salamat Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Silang Central School sa Silang, Cavite.